Sige mga tao, ito si Hari Sultan at ang maselang laro ng pagbabalanse na ginagawa ni Zach Pulensky nitong nakaraang taon o higit pa. At sa totoo lang, nagawa niya yon ng maayos. Matagumpay niyang naagaw ang buto ng mga Muslim na dati-rati ay napupunta sa Labor Party. Pero kapag matagal kang naglalaro ng ganitong mapanlinlang na laro, hahabulin ka rin nito sa huli. Ipinakita ko na sa inyo ang video na ito sa huli kong video. Ito ang ilan sa mga larawan mula sa pinakamalaking rally ng Greens na may 50,000 katao sa Trafalgar Square noong linggo. Napansin ko ito. Sabi ko, teka, nasaan si Martin Ali? Wala akong nakikitang kahit isang hijabi sa karamihan. Wala akong nakikitang si Martin Ali sa entablado. Siya ang deputy leader ng Greens at hindi siya dadalo sa pinakamalaking pagtitipon ng Greens kailanman. Well, napansin din yon ng ibang tao. Oh, Martin Ali, pasensya ka na. Hindi ka nakasampa sa entablado sa Trafalgar Square para sa dance-off. Naiintindihan ko na, kailangan mo umalis agad sa kung anong dahilan. Mukhang nandun siya pero umalis agad. Talagang nadismaya ang dalawang lalaking to. Hindi ka nakarating. Pero ayos lang. Nakausap ko na sila, pwede na kayong sumayaw na nakamask sa Biyernes. Kaya magsasaya at maglalaban kayo sa sayawan. Tingnan mo ito. Hindi ba ito ay malaking Islamic party? Mga baklang lalaki na sumasayaw at nagtatanggal ng damit sa entablado. Hindi nagtaka kung bakit umalis agad si Martin Ali dahil alam niyang masama ang kalalabasan. Isipin mo ang pag-uusap ni Zach Pulensky at Martin Ali bago manalo si Zach Pulensky at magdesisyong maglagay ng mga gay na stripper sa entablado. Si Martin Ali siguro ay nagsabi ng, "Ay, hindi ito maganda para sa mga Muslim na sumusuporta sa akin. Hindi nila susuportahan ito. Wala kang alam." Tapos, si Zach Pulensky naman ay parang, ano sa tingin mo? Anong masama doon? Akala ko ang mga Muslim ay napaka-inclusive ng mga tao. Akala ko kayo ay mga biktima ng mga puti. Ang mga bakla ay biktima rin ng mga puti. Akala ko magkakasama tayo dito. Anong problema? Si Martin Ali pa? Ay Diyos ko, ayaw kong mabuking. Ayaw kong sabihin sa kanya na ayon sa mga Muslim at ayon sa sarili kong paniniwala, lahat kayo ay dapat umakyat sa bubong at lumipad ng walang pakpak. Kaya nagpasya si Martin Ali na huwag umakyat sa entablado. Pero napansin pa rin ito ng ibang mga Muslim. Dahil may ilan pang mga Muslim na gusto talagang iwasan ng Greens Party at nais nilang magkaroon ng sarili nilang Muslim Party. Hindi sila pwedeng magtayo ng Muslim Party, kaya gumawa sila ng alyansa ng mga independenteng Muslim MP. Kaya tumatakbo ang mga Muslim bilang mga konsehal, bilang mga MP, sa mga lugar na karamihan ay Muslim, natatayo bilang mga independenteng kandidato. Kaya ang namumuno sa lahat ng ito ay itong payasong ito. Yung taong nagsasalita na parang tanga. Siya si Ahmad Yaqub ang pangalan niya. Yung taong yon, Diyos ko. Oh, siya. Hello, itong taong to. Tingnan mo. Pupunahin niya sila at sasabihin, "Mahal kong Muslim, yan ba ang iboboto mo?" Tingnan mo yan at magpasya ka para sa sarili mo tungkol dito. Tingnan mo yan at magpasya ka para sa sarili mo. Leader ng Green Party, si Zach Pulensky, ay sumasayaw kasama si Bael Stripper sa entablado sa harap ng 50,000 katao, hindi kalahating milyon. Tingnan mo to. Iyan ang iboboto ng mga Muslim. Bakla yan. Sobrang bakla. May ilang mga katotohanan na maibibigay ko sa iyo mula sa video. Maliwanag pa nun. Maliwanag pa sa Trafalgar Square. At sigurado akong may mga bata sa karamihan. Ano? Sino? Ang mga bata? Oo, may mga bata sa karamihan. Ito ay isang bagay na ayokong malantad ang mga anak ko. Hindi ito isang pribadong club para sa mga miyembro lang. At hindi ito gabi, araw pa. Kaya ito ang leader ng Green Party. At ito ang ilan sa mga bagay at ilan sa mga pulisiya na sinasabi ko na tinitutulan namin na hindi namin kayang sang-ayunan. Hindi rin ito kayang sang-ayunan ng mga may anak. Tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo yan. Kaya sa tingin ko, ang maselang balanse na pinamamahalaan ni Zach Pulensky, itong nakaraang taon o higit pa, ay umabot na sa critical na punto. Kailangan niyang pumili kung susuportahan ang LGBTQ na komunidad
o mas pagbibigyan ng mga Muslim? Ano ang pipiliin niya? Interesante ito. Sa bandang huli, magkakawatak-watak din ang alyansang ito. Ang tanong lang, huli na ba ang lahat pagdating ng panahon? Baka nasira na nila ang proseso ng eleksyon sa panahong yon? Iyan ang pinakaalala natin. Kaya sa tingin ko, kailangan magsani-puwersa ang restore and reform sa kalaunan. Gaano man sila kaput sa isa't isa. Pero wag na wag mo isipin na hindi makikipag-alyansa ang mga Greens sa Labour Party o kahit sa mga independenteng Muslim. Paalala lang, si Zahra Sultana ay Muslim Marxist. Hindi ko alam kung mas komunista o Islamist siya, pero sa tingin ko mas komunista. Tulad ng dati, mahirap talagang malaman sa mga ganitong tao. Nagtatag siya ng Your Party at isinama ang 4 na radikal na Muslim na independenteng kandidato na walang partidong politikal. Hindi ko na matandaan ang pangalan nila, pero hindi naman mahalaga. Sumali sila sa Your Party ni Zahra Sultana, pero sinabi niya na masyado silang misogynistic, kaya naghiwalay na sila. Kaya hindi nagtagal ang Islamo-komunistang alyansa na iyon. Kaya ang tanong, gaano katagal magtatagal ang alyansang ito? Hindi ko alam pero gusto kong nandun para masaksihan yon kapag nagkawatak-watak ang alyansa.